Uy, mag-ingat ka kapag bumibili ng kotse kapag umuulan. Nagkamali na ako kapag tininan ko mismo. At nagkamali rin ako dito base lang sa mga litrato. Mas maganda tingnan ang mga kotse kapag umuulan dahil kumikintab ang pintura at hindi mo talaga makita ang totoong kondisyon nito. Sa New Hampshire ako nakatira. Minsan, bumibili pa ako ng kotse kahit snowstorm. Kaya palaging mag-ingat. Sa huling video natin, binili ko itong 1,900 at 79 BMW Z3 na may 74,000 milya. Ito ay may 5-speed manual transmission at sobrang saya nitong imaneho pero medyo sira-sira na ito nang nakuha ko. Sa huling video, pininturahan natin ito pati gulong at marami tayong ginawa para buhayin ulit ang sasakyan. Sa video ngayon, tatapusin na natin ang sasakyan at susubukan itong ibenta para kumita. Nagbayad ako ng $2,000 pero kasama ang auction fee at shipping, umabot sa 3,000 ang gastos. Pagkatapos ng isang linggo, magkano na kaya ang halaga ng sasakyang ito at magkano natin ito maibebenta? Magkano kaya ang kikitain natin? 100% ba ang tubo? Aabot ba ng $1,000 o $2,000? Hindi ko alam. Malalaman natin sa dulo ng video. Ako si Flying Wheels. Tara na, simulan na natin. Sa halagang $2,000, ito na ang pinakasayang e-drive na kotse na nagkaroon ako. Sa huling video, sobrang sira na ang clear coat ito. Wasak ang mga rim at ang mga upuan ay ngat-ngat pati na rin ang mga panel ng pinto. Simula noon, napinturahan na namin ang buong sasakyan at nalihang pati nilagyan ng clear ang mga headlight. Si Nacho ay gumawa ng restoration ng gulong kung saan niliyang niya ito hanggang sa maging makinis at pagkatapos ay nilinis niya ito. Gumamit siya ng spray paint na mukhang hammered finish pero pintura ito para sa gulong. Hindi ko talaga nagustuhan ang kulay nung una pero naging kakaiba siya na talagang nagustuhan ko rin. Sa paglipas ng panahon, talagang nagustuhan ko na ito. Ngayon, naglaan ako ng oras para subukang ayusin ulit ang vinyl na bintana pero nagpahinga muna ako para hindi masobrahan. Ayokong pahinain ng vinyl gamit ang plastic at mabutas. Hindi naman ito tumutulo pag nakatigil. Ngayon, hindi nagtugma at nagsara ng maayos ang bubong. Simula noon, inayos ni Nacho ang mga hawakan at maayos nang gumagana lahat. Madali na ring naibababa ang bubong. Ganito. Gumastos ako ng $900 sa pagpipintura kaya hindi ako gaanong nagastos sa pagpipinta ng gulong. Dahil sa pagpipintura, halos umabot na sa $4,000 ang nagastos ko sa kotse. Kailangan pang ayusin ang loob dahil nagkakahiwalay na ang mga panel at natatanggal ang mga hawakan. Lahat ng insulation sa loob ay nagkakabiyak-biyak na. Nakakadiri na ring hawakan ng manibela pati ng handbrake. At saka ang mga carpet ay marumi at ang dashboard ay marumi rin. Pero yan ang tungkol sa video natin ngayon. Ngayon, sa nakaraang video ko, tinuruan ko rin ang anak kong lalaki kung paano magmaneho ng manual transmission na sa tingin ko ay kasing saya ko rin ang naramdaman niya. Iba talaga ang saya sa pagmamaneho ng standard transmission. Mas kontrolado ang sasakyan, mas masaya at sulit pa sa presyo. Pinakasulit na kotse ito sa lahat ng naging kotse ko. Kahit ang Miata, hindi kasing ganda ng performance at handling nito. Inline 6-cylinder ito, rear-wheel drive at kaya mag-burnout. Parang dikit sa riles ang handling at maliit na parang roller skate. Ang saya niyang imaneho. At sa totoo lang, kahit saan ako magpunta, napapansin ng mga tao ang kotse na to. Sinasabi nila, "Uy, ang ganda ng kotse mo." 27 taong gulang na kotse ito na wala pa sa $4,000 ang kabuwang nagastos ko sa ngayon. Sobrang na-e-enjoy ko at napapansin ng iba. Marami pang kailangan gawin dito, kaya balik tayo sa shop at simulan na. Sinimulan ni Nacho ayusin ang BMW at kumuha ako ng bagong takip ng manibela at carbon fiber na emergency brake handle dahil sobrang luma at madumi na ang dati. Natatanggal ba ito agad? Hindi ko alam. Siya na ang bahala mag-ayos. Pero dapat magtugma ito sa lahat ng nandito kasama ang asul at pula ng BMW mo. Sa tingin ko, dahil bago ito, mas kapansin-pansin din. Medyo mababago rin ng carbon fiber ang itsura nito. Siguro mas dapat kahoy ang pinili ko kaysa carbon fiber, lalo na't kahoy pala ito. Pero gaganda rin naman ito mamaya. Heto, bumalik na ako. Si Nacho, abala sa BMW. Nacho, pwede mo bang ikwento ang mga nagawa mo ngayon? Simulan muna natin sa loob. Meron akong takip ng manibela. Gusto ko ang takip ng manibela at hawakan ng handbrake. Gustong-gusto ko sila. Ang ganda mo tingnan. Naglinis pa ako sa loob kaya mas nilinis ko pa ito ng kaunti. Ayos. Linisin mo naman ang mga gilid ng pinto sa susunod na pumasok ka sa kotse, ha? Sige ba? At may ventilasyon ba dito dati o wala talaga tayo niyan? Wala talaga tayo niyan. Sayang. Nilibot at nilinis ko ulit ang kotse, tinanggal ang mga matsa.
Makikita pa ng kaunti, pero uulitin ko kung kailangan. Tatanggal ko na halos lahat nun, pero kung ano man yun, para nasa buong body ng kotse. Maganda na ang itsura. Tapos, Nagpatuloy na ako, eto na ang umaga, ginamit ko ang mga gulong. Inihahanda ko sila para pinturahan. astig. Bukas, sabay nating lalagyan ng primer at pinturahan. Baka ipag-grind ko rin sa'yo mga gilid. Kita mo kung paano nakausli. Oo, sabay nating gigilingin ang mga yon. Nailagay mo na ba ang mga emblem? Oo, ayos. Pangit na double-sided tape. Baka bigyan kita ng bagong double-sided tape. Sige, ikwento mo sa akin tungkol dito sa bintana. Ano na ang nagawa mo hanggang ngayon? Maganda ngayon kasi makinis na siya. Kimis nga. Oo, sigurado. Hindi pa rin nawala yung pagkamalabo. Nandyan pa rin yun. Kaya sinubukan kong ayusin ito at ibig kong sabihin medyo mas maganda na ang itsura. Mas maganda na talaga kumpara sa dati. Dito natin sinubukan yung produkto. Gagawin ko ito kasama ka at yung mga gulong bukas. Mas maganda na ang pagkakakabit ng bubong ngayon kaysa dati. Anong ginawa mo sa bubong para mas bumagay? Yung mga hawakan, medyo baligo sila. Medyo dito sa parteng ito kung saan sila nakakabit. Kaya parang itinulak ko pa ng kaunti papasok at ngayon mas bumagay na siya at mas maayos na ang pagkaka-align. Ayos! Gustong gusto ko ito. Ang ganda ng kotse. Bukas ay gagawin na natin ang mga gulong at bibigyan kita ng bagong double-sided tape. Aayusin din natin ng mas maayos ang likurang bintana. Halos tapos na ang kotse kaya pwede na tayong kumuha ng litrato. Magpa 4-wheel alignment ako kasi maganda ang gulong pero pansin ko nakacamber papasok sa likod. Kaya ayaw ko na mukhang nakapasok. Sa tingin ko, ang 4-wheel alignment ay magpapatuwid lang ng mga gulong at malamang mas magiging maganda ang takbo nito. Kaya bukas na yon. Maganda ang itsura ng kotse, magaling. At yung grill, kamusta na yung grill? Nandun ang mga grill, pinapatayo ko lang. Sige, pininturahan mo na yung mga grill ng satin black at ikakabit mo bukas, tapos na tayo. Bibigyan ko kayong lahat ng tig $15 para sa unang pagbili sa Whatnot. Sa halip na mag-scroll sa TikTok, Instagram o Facebook, pupunta ako sa Whatnot para sa magagandang deal. Kakabili ko lang ng hunter boots, hindi pa alam ng asawa ko. Talagang binibigyan ko siya ng mga regalo nitong mga nakaraan. Kakabili ko lang nito sa Whatnot, parang $107 ang mga boots na to. Nabili ko to ng $6 at magmumuka akong panalo kapag sorpresahin ko siya bukas. Kaya Whatnot ang #1 na app para sa pagbili at pagbebenta. Dinownload ko sa phone ko. Pwede mo rin gamitin sa PC at mag-browse dahil marami silang tools. Nakabili ako ng bagong baterya para sa Milwaukee drill at LED lights para sa kwarto ng anak kong babae. Bumili ako ng bagong relo para sa sarili at Prada sunglasses para sa asawa ko kasama ang Certificate of Authenticity. Kukunin ko lang ang phone ko, i-click ang Whatnot app at may live auction na agad. Mukhang medyo nabaliw ako sa Lululemon store dito at bumili ako ng mas marami kaysa sa gusto kong aminin. At kung gusto mong subukan ito para sa sarili mo, makakakuha ka ng $15 para sa iyong unang pagbili sa pag-scan ng QR code na ito dito o pagpunta sa link sa aking description. Kaya yung mga gulong ng BMW ay puro gasgas na. Kadalasan, angle grinder ang gamit ko, pero dahil walang compressor dito, hindi ko ito magamit. 80 grit na sanding disc, totoo to. Papasok tayo dito, mabilis lang. Kita mo kung gaano kagasgas lahat yan. Tanggalin mo yan. Halos pantay na ako dyan sa bagay na yan. Ginagalaw ko lang ang brush ko. Pinapakinis ko lang ang mga gilid. Ayos ba? Sunugin ang buong gilid ng gulong. Putulin. Paikutin mo pababa yan. Oo, mas madali para sa akin sa isang direksyon kaysa kabila. Susubukan kong ayusin ang makina kaya dapat maayos na. Yung lahat ng gulong, kiskisin mo lang ng ganon, ayos? Susubukan kong tanggalin lahat ng natirang dumi sa kalsada dito. Sige, ipre-prime ko na ito. Kung kailangan mo ako, subukan mo lang lihain kaunti ang mga gilid. Okay, naka-prime na ngayon ang mga gulong ng BMW at hindi ko ipipinta ang buong gulong. Gusto ko lang i-blend ito. Ayokong magmukhang bagong pintura ang gulong. Gusto kong i-blend para di halata. Naka-prime na dito at nasa gulong na ang unang patong ng pintura. Nilagay ko sa neutral at itinulak ko ang kotse ng 6 na pulgada. Tinitingnan ko ito. Pwede nating tanggalin ang mga gulong at pinturahan ng maayos. Ewan ko. Lagyan mo muna ng pangalawang patong tapos tingnan natin kung anong hitsura. Baka ipatanggal ko lahat ng 4 na gulong at spray ng tama.
Kahit anong gawin natin, hindi naman sila magiging perpekto at 30 taon na ang kotse. Hanggang saan natin ayusin to? Lagyan mo muna ng pangalawang patong ha. May ginagawa kaming ilang bagay. Si Nacho nagtatrabaho sa BMW. Nung una sabi ko, budburan lang ng kaunting silver, ayos na kasi luma na ang kotse. Pero habang ginagawa namin, mas paisa-isa namin ginagawa ito sa maling paraan. Palagi ko ring pinipili na gusto ko pang mas marami ang magawa. Pinakamagandang gawin ay tanggalin ng gulong at center caps, lihaing mabuti dahil may kalawang. Hindi ko gusto na pinturahan agad habang may kalawang pa, kaya nilihan ko muna. Ngayon, kailangan nating lihain ng mano-mano ang mga gulong ng kotse, kaya kapag nagkamali, mas lalo lang nasasayang ang oras. Nagdesisyon akong gawin ito sa paraang ito, pero napatunayan na hindi dapat. Nasayang lang ang oras namin. Kung inangat lang natin ang kotse, tinanggal ang 4 na gulong, nilagay sa karton, nilihang mano-mano, na primeran, tinakpan ng M at valve stems, pati gulong, nagawa sana natin ang tama. Sana tama agad ginawa natin sa simula. Dapat tama agad gawin ang mga bagay. Kasalanan ko ito, hindi ikaw. Mabuting aral din ito kasi nakita mo kung gaano katagal kapag paulit-ulit at mali ang paraan. Hindi namin nagustuhan pintura ng gulong na U-Pol, kaya bumili kami ng VHT na pintura para sa gulong at mas gusto ko ang kulay nito. Sa totoo, sa puntong ito, tanggalin mo na lang yung gulong. Hindi na kailangan itulak yung kotse. Pwede mo na silang lihain. Kailangan pa rin namang lihain kahit paano. Lihain, hugasan, i-tape at i-primer mo nang maayos yung mga gulong. Hindi mo na kailangang itulak paabante o paatras yung kotse. At pagkatapos, maganda na ang kalalabasan nila kapag ginawa mo ng tama. Sige, 2 patong ng primer, 2 patong ng silver. At kung may clear tayo, pwede rin nating spray ng clear sa ibabaw nila. Sige, ganun ang tamang paraan ng paggawa nito. Ang lalim na ng involvement natin sa kotse na to. Dapat laruan lang, mabilis ang project, pero habang tumatagal, napagdesisyonan na ring pinturahan. Dahil nag-paint na tayo, dapat gawin na rin natin yung mga gulong. Dahil ginawa na natin yung mga gulong, gawin na rin natin lahat, di ba? Kaya ayan, napasubo tayo sa dapat mabilis, madali at murang ayos para ibenta lang. Pero naging parang full restoration ng 1,000, 900, 97 BMW at malaki ang naging pagkakaiba mula simula hanggang dulo. Sana pala, simula pa lang, nagdesisyon na agad ako. Sige, itudo na natin ang kotse na to at gawin ang tama. Ngayon, gulong na lang ang natitira at susubukan nating ayusin yon kasama ng likurang bintana tapos ayos na ang kotse. Sige, ako nasa likurang bintana, ikaw na sa mga gulong. Ikaw ba ang mag-aangat ng kotse o dito mo gagawin? Ikaw ba mag-aangat ng kotse? Kailangan pa bang ilipat ng jeep? Hindi na kailangan? Pwede mo lang itulak pa atras. Sige. Kapag nilagay natin ng lift dito, gagalaw ito ng kaunti pakabante. Kaya ayokong tumama sa pader. Ayos, ang galing na mobile lift dito, pwede mo ilipat kahit saan. Maglilinis muna ako sa likod na bintana habang inaayos mo yung lift. Grabe talaga tong mga gamit. Meron akong sandpaper na 1,000 grit at itong panglinis ng headlight. Tingnan mo, natatanggal yung dilaw dito. Ang lupit nito. Sige, pupunasan ko na lang. Grabe, ang lagkit pala nito. Ang kadiri naman ito. Sige, naiangat na ni Nacho ang kotse at tatanggalin niya ang mga gulong. Natutunan ko ring walang hiigit sa simpleng mano-manong trabaho. Kaya mag-i-spray lang ako ng kanting tubig. Kukunin ko na ang aking 800 grit na liha. Imbes na gawin ko ito ng mano-mano, gagamitin ko ang utak, hindi puro lakas. At lahat ng dilaw nagiging puti parang mga headlight. Nagtataka ako kung ganito rin sa loob. Kung kailangan ko itong limisin sa loob, may idea naman ako. Wala nang dilaw ngayon. Sigurado akong yung ibang pagkupas ay mula rin sa likod. Kaya subukan din natin ang likod na bahagi at tingnan kung malilinis natin ito. Tatanggalin natin itong wind guard at mag-i-spray lang tayo sa madaling abutin. Subukang abutin mula sa likod. Hindi yan gagana. Mas madali ito. Hindi ko alam kung gumaganda. Si Nacho, manumanong kinikiskis lahat ng gulong habang ako naman ay walang tigil sa pag-aayos ng headlight. Sobrang daming trabaho. Hindi talaga nawawala ang dilaw. Walang katapusang dilaw.
Ayun, opisyal na akong natalo. May banda nung dekada 90 at ang album nila ay tinawag na Melancholy and the Infinite Sorrow. Walang katapusang kalungkutan yon. Sa tingin ko, ipinangalan ng album na iyon sa sitwasyong ito. Nakakaramdam ako ng kalungkutan at walang katapusang lungkot dahil sa bintanang ito. Walang hanggan. Hindi ito matatapos at malungkot ako. Kaya ayan, anong banda ang may album na Melancholy and Infinite Sadness? Sa tingin ko, hindi ko sinadyang gumawa ng isa pang pagsusulit. Ibang banda na Infant Sorrow. Ano? Ano ang Infant Sorrow? Sino ang leader at bukalista nito? Saan ito galing? Nakuha niyo ba pareho? Nagulat ako na natapos na ni Nacho ang mga gulong. Nacho, ano ulit ang sabi mo? Pero nagustuhan talaga ng mga tao ang mga rim. Naupo sila at sinabing kakaiba ito kasi karamihan ng mga rim sa ibang sasakyan ay pare-pareho lang ang chrome. Parang copy at paste lang. Sa totoo lang, ano sa tingin mo tungkol sa mga yon? Sa totoo lang, gusto ko sila. Pero yung center caps, parang medyo nakakabawas sa ganda. Kasi ngayon, sobrang kakaiba na nito. Yung center caps, parang sila yung nakatasira na itsura. Sa totoo lang, hindi ko talaga sila gusto, pero gusto ko rin sila. Hindi ko sila gusto, pero astig naman ang itsura nila. Siguro kasi kakaiba siya. Iba talaga siya. Hindi na sila mukhang BMW na gulong. Nagulat ako nung nakita ko at sinabi mong gusto ng lahat. Hindi na rin masyadong pangit yung bubong. Mas okay na. Wow, metallic talaga sila. Di ko alam kung gusto ko. Mas maganda naman sila kahit paano. Para silang may hammered finish. Parang yung inispray sa vase. Parang yung inispray ng nanay ko sa mga vase nung dekada 90. Medyo gusto ko siya. Gusto ko rin, oo. Ayos siya. Sige, panindigan na natin to. Nakakatawa, pero panindigan na natin to. Lapit ka at tingnan mo yung mga gulong, sidewall at tires. Kita mo yung overspray? Wala lang yan. May ituturo akong trick na natutunan ko kay German. Kung napanood mo na ang mga lumakong video, siya yung dati naming trabahador na gumagawa rin ng trabaho mo nun. Kumuha ka ng wire brush tapos ipadaan mo lang yung gilid ng wire brush sa loob ng gilid ng rim o sa loob ng gilid ng gulong. Natanggal ang sobrang pintura. Hindi ko naman kinusko sa mismong gulong. Kinukuskus ko lang ito sa goma. Pwede mo yang ikuskos pabalik-balik. Lahat yan matatalsik lang. Habang abala si Nacho sa BMW, gusto kong i-update kayo tungkol sa shop ko at kung nasaan kami. Ang saya makita ang unti-unti pero planadong paglago. Sinasabi ko na ang negosyo ko ay nagsisimula sa maliit at lumalaki dahil sa pangangailangan. Kaya nagrenta ako ng shop. Nakatenga lang yon hanggang dumating ang taong ito, kaya itinayo namin ang shop para maging abala siya. Naglagay kami ng ilaw, inayos namin ang sahig, pininturahan namin ang sahig, pininturahan namin ang mga pader, inilipat namin lahat ng gamit namin at kailangan ko ulit siyang bigyan ng ginagawa kaya nagsimula kaming bumili ng mas maraming kotse. Nagsimulang magtrabaho si Nacho sa driveway ng bahay ko at sabi ng lahat, "Pare, ayokong maging kapitbahay mo." Doon lang ba siya magtatrabaho? Oo, hindi pa kami handa nun. Mula sa driveway ko, inihanda namin ang shop at ngayon, meron na kaming kumpletong nagagamit na shop. Nandito na lahat ng gamit namin, lahat ng kagamitan, mga karatula, lisensya, lahat ay nandito na ngayon. Simula noon, naging abala kami kaya ito ang nangyari. Tara, dito tayo! Maligayang pagdating sa bago kong opisina. Kaya ito, ang bago kong opisina ng Flying Wheels. May paparating tayong mesa at upuan at mandito lahat ng titulo at gamit ko. Dati, sa bahay ko talaga ang opisina, pati ngayon. Patuloy akong natatrabaho sa bahay araw-araw, pero kailangan kong mapalapit kay Nacho at narito kapag may tumitingin ng kotse. Kaya nagrenta kami ng opisina na walang laman ng 1.5 buwan. Ngayon, sobrang dami kong ginagawa at busy na ako kaya kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng office manager, assistant at personal assistant na asikaso ng lahat para sa akin. Kaya ngayon, may opisina na kami at naghahanap ako ng taong pwede kong kunin para gawin lahat ng kailangan ko. Lahat para sa akin. At ganyan unti-unting nangyari ang lahat ng pagbabagong ito. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan ko. Okay, kailangan ko ito. Gawin natin. Ngayon, kailangan ko ito. Gawin natin. Kaya ang opisina ko ay nandito lang at ang shop ko ay nandoon lang. Talagang naging maayos ang lahat. Bagamat tungkol ito sa BMW series, gagawa rin ako ng mas malaking video tungkol sa shop at dealer's license. Sinimulan ko ang sharing ito tungkol sa pagtatayo ng dealership sa limitadong budget, halos walang-wala at sa bahay ko lang nagsimula. Nakikita mong lumalago ang negosyo dahil sa pangangailangan. Bago ako bumalik sa BMW, tandaan, nabanggit ko sa huling video, visit thecarblock.com o i-download ang Carblock.
Malapit na itong ilabas at maganda itong paraan para maibenta mo ang kotse mo sa mga dealer kung saan pwede silang mag-bid sa kotse mo. Ang dealer na may pinakamataas na bid ang makakabili ng kotse mo. Hindi mo na kailangan makipag-usap sa mga tumatawad ng sobra sa Facebook Marketplace. Hindi mo na rin kailangang magtiis ng sakit ng ulo. Carblock, subukan mo. Malamang ilalagay ko ang link sa description kung gusto mong tingnan. Ngayon, balik tayo sa BMW na ito. Magaling talaga ang trabaho ni Nacho. Ang bubong sa simula ng video ay hindi nabubuksan o nasa sara. Tapos na, siya talaga ang tunay na Wonder Kid. Anong pelikula ba galing ang Wonder Kid? Kung may makasagot, di ako magugulat. Subukan natin ito sa biyahe. Ang laki ng pagkakaiba. Bakit gusto ko laging hindi ibenta ang lahat ng kotse ko? Matagal na akong bumibili at nagbebenta ng kotse, mas matagal pa kaysa sa gusto kong aminin. At isa sa mga napansin ko sa paglipas ng panahon ay mas dumarami ang mga magulang na humihiling ng automatic na transmisyon. Hindi nila tinuturuan ang mga anak nila kung paano magmaneho ng manual na transmisyon dahil iniisip nilang delikado ito. Nakaka-distract daw. Mapapansin mo habang nagmamaneho ako, wala akong malibreng kamay para humawak ng telepono. Kabaligtaran ako ng distracted na driver. Para na akong bahagi ng kotse. Alam ko kung kailan mag-shift, nasaan ang RPM at bilis ko. Magda-downshift ako para magpreno gamit ang makina, hindi lang ang mga preno. Mas maganda ito para sa preno mo. Mas tatagal ang mga preno mo at mas ramdam ko ang kotse. Ito ay 1,900 at 97. Nung high school ako, di ko sasabihin kung high school na ako nung 97. Nung high school ako, karamihan ng estudyante gusto ng manual transmission, lalo na kapag umuulan o may niebe. Nakakatulong ito para mas makontrol ang sasakyan. Mapapansin mong manual transmission ang modelong 97. Kaunti na lang ngayon ang gumagawa ng manual transmission. Nakakalungkot makita na sa Amerika, halos wala nang natututo mag-drive ng standard transmission at nawawala na ang kasanayang ito. Sa emergency, gusto mo bang ang anak mo ang hindi marunong magmaneho ng manual na kotse kapag kailangan niyang ihatid ang kaibigan niya sa ospital? Sa tingin ko, hindi. Sa bantahan, napansin ko na laging tinatanong ng mga magulang kung may automatic kami. Kapag sinabi kong manual na may 5 o 6 na speed ang sasakyan, ayaw nila at sinasabing ayaw nilang magmaneho ng manual ang anak nila. Kaya sana, nabigyan ko kayo ng sapat na dahilan kung bakit dapat pa rin tayong magmaneho ng manual. Hindi pa kasama dyan na pwede tayong mag-burnout. Isa sa mga huling sasakyan na may 6 na speed manual transmission ay ang Jeep Wrangler. May iba pa bang gumagawa ng mga sasakyang may standard transmission? Sabihin nyo sa akin. Ngayon natapos na ang kotse, ibubuod ko ang ginawa. Nagpa-paint job kami, kiniskis ang mga headlight at pina-clear coat kasabay ng base coat clear coat sa kotse. Hindi ako nag-single stage kasi halo na ang clear coat sa pintura. Ang ginawa namin, 2 base coat at 3 clear coat. Kaya maganda ang kintab niya sa araw. Ngayon, nag-wax si Nacho ng kotse at may natirang wax sa isang bahagi. Kailangan pa itong linisin, pero hindi ako mapipigilan kumuha ng litrato ngayon. Ngayon, kumuha ako ng direct fit seat cover. Kaya imbes na gumamit ng mga universal na seat cover na pwede sa kahit anong upuan, ito ay mga seat cover ng BMW Z3 na talagang ginawa para sa kotse na ito at akmang-akma sa kotse. Kumuha rin ako ng M-style na cover para sa manibela, kaya hindi na ako naiilang hawakan ng manibela. Pati na rin ang carbon fiber na cover para sa handbrake. Ngayon, bagay na ang lahat. Meron na tayong pula, puti at asul. Yung pula, asul, asul. Yung pula, asul, asul. Magkakatugma na lahat sa kotse ngayon. Malinis ang mga carpet. Maganda ang itsura ng mga upuan. Maganda rin ang cover ng manibela. Maayos pa ang bubong. Kumuha pa ako ng shoulder pads para sa seatbelt at ginawa namin ang makakaya sa door panel. Sabi nga ng lolo ko si Papa Al, ginawa ko na ang lahat para may mapala sa halos wala. Magasbang ang kotse na to at kailangan kong piliin ang mga gagawin namin dito. Kahit gumastos pa ako ng $10,000 dito, hindi ibig sabihin nun na magiging kotse na ito na nagkakahalaga ng $10,000. Ngayon, tinanggal ko pareho yung mga panel ng pinto at kinailangan namin gumamit ng maraming epoxy para magdikit-dikit lahat dahil luma at marupok na talaga. Kinailangan kong palakasin yung likod ng dalawa, itong bahagi ng mga hawakan ng pinto. Kasi kung natatandaan mo, parehong natatanggal yung mga hawakan ng pinto. Tapos ito lahat ay kulay ng insulation. Kaya itinupi namin pababa, dinikit gamit epoxy at pininturahan ng itim para hindi magmukhang orange. Kaso nga lang, ganito pa rin dito sa loob. Makikita mo dyan kung ano itsura dati. Kaya ngayon, medyo mas malinis na tingnan. At kapag tinitingnan mo yung panel ng pinto, hindi na siya halata agad. Grabe, ang pangit talaga nun. Pero, ang ganda ng loob. Ngayon, punta naman tayo sa passenger side. Ginawa rin namin ang lahat na makakaya namin doon. Maganda ang seat covers, maganda ang carpets, maganda ang mga gilid ng pinto. Tinanggal ko itong panel at kinailangan kong palakasin lahat ng nasa loob ng parehong hawakan.
Gumamit ako ng konting Gorilla Glue para dumikit, kaya makikita mo pa rin ito sa loob. Pero matigas na at parang konkreto ang tibay. Ang ganda ng mga gulong. Maganda ang tread ng sasakyan, kaya kampante ako sa gulong. Maayos din ang preno at na-check o napalitan lahat ng fluids. Sobrang saya gamitin ang sasakyan na ito, kaya ipopost ko na online. Ipapakita ko rin kung paano ako kumuha ng mga litrato tulad ng sa mga previous na video. Heto ang camera ko. Mapapansin ninyo na ang sasakyan ay nakaanggulong mga 45 degree papunta sa araw. Depende sa kulay, bantayan ng ulap. Kung itim ang sasakyan, kita ang bawat ulap at parang kupas ang pintura. Pero maganda pa rin ang resulta. Kaya kung titingnan ninyo dito, makikita ninyo kung paano ako kumukuha ng mga litrato, makikita ninyo kung paano naapektuhan ng mga ulap ang litrato, at kung paano naapektuhan ng mga ulap ang camera ko. Kukunan ko ng litrato ang sasakyan sa ganitong paraan mula sa 4 na anggulo. Iikot din ako at kukuha ng malalapitang larawan ng mga gulong, kaya kukuha ako ng litrato na ganito mismo dito. Kukunin ko ang camera para makita ninyo. Ganyan mismo dito. Iikot ako para gawin ito sa lahat ng 4, kaya 8 anggulo. Kaya magiging tagiliran, mga kanto, likod, kanto, tagiliran, harapang kanto, harap, tagiliran na kanto, harapang kanto, at pagkatapos, tagiliran ulit. At pagkatapos, babaguhin ko ang setting ng camera ko para mas malaki tingnan ang interior. Tapos, kukuhaan ko ng litrato ang parehong upuan. Kukuhaan ko ng litrato mula dito. At kukuhaan ko rin ng litrato ang dashboard. Sa totoo lang, mas makikita mo dito kung ano ang itsura niya. Kukuhaan ko rin ng litrato ang mileage at bubuksan ko ang hood. At itong kotse na ito ay umaandar buong oras. Umaandar ito ng pino, parang kuting. At ngayon ko lang napansin na 18 pulgada ang mga gulong nito noong 1,900 at 99 ang galing nun. Hindi ko alam na meron na pala noon. Akala ko dati, mga dubs lang yon sa Escalade. Hindi 18 pulgadang gulong sa Z3 astig talaga. Ngayon, mag-joyride muna tayo sa bahay ko para bigyan kita ng update. Marami nanonood ng channel ko ngayong buwan dahil sa foreclosure ng bahay ko at doon sa squatter na tumira doon na kinailangan kong paalisin. At wala pa silang update. At gusto kong ipakita sa iyo ang update kung ano nang nangyayari sa bahay ko dahil tapos na ang pool at marami pang ibang bagay na naging maganda rin ang kinalabasan. Gagawa ako ng buong video tungkol dito balang araw. Bibigyan lang kita ng ideya sa nangyayari, kaya babalik tayo sa bahay ko at ipaparada ko muna ito. Ililista namin ito sa marketplace, iba pang lugar at car block auction. Tingnan natin kung mabebenta ang sasakyan. Habang nagmamaneho, pag-usapan natin ang presyo. Nabili ko ito ng 2,000 tapos kasama na ang shipping at auction fees na 12,200, kaya 3,200 lahat. Nang binili ko ang sasakyang ito, nagsimula akong mag-bid sa $1,000. Kaya umabot ako ng 2,000, iniisip ko, grabe, nakakuha ako ng magandang deal sa 2,000. Pero pagkatapos ng auction fees at pagpapadala mula New York, nagastos ko na higit sa 3,000. $3,000. Idagdag mo pa ang pagpipintura. Nagastos ko na ng higit 4,200, dagdag pa ang iba pang mga gastusin tulad ng seat covers at iba pa. Kaya mga 4,700 hanggang $4,800 na ang lahat. Hindi na masyadong malaki ang kikitain ko dito, kaya ibebenta ko ito ulit sa halagang $6,500. Kung may interesado sa inyo ng mga YouTuber, nakita nyo kung ano ang nilagay ko sa kotse na ito. Nakita nyo akong nagmamaneho. Maayos ang takbo nito. Ibebenta ko ito ng $5,700. Mga $1,000 ang kikitain ko dito. Hindi ko naman kailangan kumita ng $1,000,000 sa bawat pagkakataon. Ang mahalaga, kumikita ako sa paglipas ng panahon. Kaya yung 1,000 dito, makakatulong para matakpan ang mga gastos ko, matulungan ng shop, matulungan sa insurance, pambayad sa kuryente, pambayad kay Nacho. Kaya hindi, grabe, hindi ko pa nga naisama yung labor ni Nacho dito sa kwentahan. Kaya malamang, hindi ko pa rin kikitain yung 1,000. Kung may interesado, YouTube special, ibebenta ko ito ng 57, 5,700. Nakalista ito sa website ko ng alinman sa 6,500 o 6,975. Babalik tayo at ilalagay ito sa marketplace ngayon. Kontakin nyo ako sa www.flyingwheels o www.flyingbills.com kung interesado sa bagong laruan na mas mababa sa $6,000. Ito ang aking 2022 na Range Rover. Kakatapos lang naming ayusin ang suspension ng Escalade ng asawa ko at ipaparada ko na ito sa garahe. Ang huling kotse dito ay Lamborghini at matagal lang nawala ang perang yon. Ipapakita ko kung saan napunta ang pera ng Corvette E-Ray at Lamborghini. Diyan ko dinala. Oo, sakto. Ngayon, nasa camera ka na. Hindi dyan mismo. Ipinagpalit ko ang kaligayahan ko para sa kaligayahan ng pamilya ko. Kung napanood nyo na ang video, ito ay puro maruming lupa, puno at damo. At ngayon, meron na kaming spa, pool, patio, maliit na tambayan at artificial na damo. Hindi pa ito tapos. Proyekto pa rin ito, pero masaya na ako rito. Inaayos pa namin. Makikita nyo ang bangkang ginawa namin ng anak ko at andito pa ang jet ski. Nililinis pa lahat kaya medyo magulo pa.
Proyekto pa rin ang bahay kaya kailangan pang ayusin ang dock. Malaki na ang pinagbago nito at gusto ng mga bata. Halos 1 taon na rin kami nakatira dito at ganoon din katagal bago umabot sa ganitong estado. Inaayos pa rin namin ang proyekto pero sulit ang investment dahil malaki na ang equity namin sa bahay kumpara sa binayad at puhunan. Katulad ng dati, wala akong Corvette E-Ray o Lamborghini. Pero may pool akong tambayan at maliit na bangka papuntang downtown. Ayun, tapos na ang BMW, binebenta ko na. Kung interesado, bisitahin ang www.flyingwheels.com. Kailangan ko ring bayaran ang chlorine sa pool. Salamat sa panonood at suporta. Pinahahalagahan ko ito. Kung gusto ninyo ang mga car flip na video, ipaalam ninyo sa akin. Kung gusto ninyo ang mga auction na video, ipaalam din ninyo. Kung gusto ninyo ang house hunting at house flip na mga video, sabihin ninyo dahil handa na ako para sa susunod ko. Kakatapos ko lang sa lahat ng stress ng proyektong ito, kaya baka dagdagan ko pa ng konting stress ang buhay ko. Salamat sa panonood. Kita-kits tayo ulit. Maraming salamat. Paalam.